Ikaw ang bayani sa dilim ng mundo, nagdadala ng pag-asa sa bawat tao, sa bawat sulok ng gulo. Ikaw ang sagot, tagapagligtas na tunay sa bawat takot, tagapagtanggol ng mga naaapi. Sa bawat laban, ika'y laging handa lagi. Ang iyong lakas, laging matutumbasan. Gagamboy, Kabanata 6. Ang pagbangon ng dalawang grupo. Sa isang lumang bodega sa gilid ng lungsod ng San Carlos, naglalakad si Dagamver sa gitna ng madilim na silid. Ang ilaw ay mahina at ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sa harap niya ay isang mesa na may mga larawan ng kanyang mga kaaway, lalo na ang larawan ni Gagamvon at ang kanyang sidekick na si Astro Boy. Matagal ko na kayong pinagmamasdan, bulong ni Dagamver habang hinahawakan ang larawan. At ngayon, oras na para matapos ang inyong paghahari. Ngunit alam niyang hindi niya kayang talunin ang grupo ni Gagamvon ng mag-isa. Kaya nagpasya siyang bumuo ng isang grupo ng mga mapanganib na tao. Isang grupo na tatawagin niyang Grupo Delikado. Isa-isa niyang tinawag ang mga taong napili niya. Magding mula sa likod ng mga kahon ay lumabas ang isang malaking lalaki na tila kayang basagin ang pader sa isang suntok. Si Magding ay kilala sa mga underground na suntukan. Kung laban ang gusto mo, sabi niya habang pinipitik ang kanyang mga kamao, ako ang bahala sa mga bugbugan. Teddy. Sa kabilang sulok ay may lalaking tahimik na naglalaro ng maliit na kutsilyo. Si Teddy ang utak ng grupo. Hindi lahat ng laban ay lakasan, sabi niya habang nakangisi. Kailangan din ng plano. Emil. Biglang bumukas ang pintuan ng bodega at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng leather jacket. Si Emil, mabilis, agresibo at walang takot. Matagal ko nang gustong makalaban si Gagamvon, sabi niya. Virginia sa anino ay lumabas ang isang babaeng may malamig na titig. Si Virginia ay kilala sa kanyang talino at kakayahang manipulahin ang mga tao. Kung gusto mong bumagsak ang iyong mga kaaway, sabi niya, kailangan mong sirain ang kanilang puso. Ngumiti si Dagamver. Eksakto, tumayo siya sa gitna ng bodega. Simula ngayon, sigaw niya, kayo ang Grupo Delikado. Ang kanilang layunin ay simple, sirain ang grupo ni Gagamvon. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang lumang rooftop na may tanawing ilaw ng San Carlos, nagtipon naman ang grupo ni Gagamvon. Ngunit ang grupong ito ay kakaiba. Hindi sila pinag-isa ng galit. Pinag-isa sila ng mga pusong nasaktan. Tinawag sila ni Gagamvon bilang ang grupo ng mga nasawing puso. Astro Boy. Ang kanyang unang kasama ay si Astro Boy, ang lalaking may sugat sa puso matapos ang pagtataksil ng kanyang dating kasintahan sa Cebu. Ang alaala ng dalawang tsinelas sa boarding house ay hindi pa rin niya makalimutan. Hindi ko nahahayaang masaktan ulit ako, sabi niya. Donya sumunod ay si Donya, isang babaeng elegante, ngunit may matinding kwento sa likod ng kanyang katahimikan. Minsan, siyang iniwan ng taong minahal niya matapos niyang ibigay ang lahat. Mula noon, natutunan niyang tumayo mag-isa. Ang sakit ay hindi kahinaan, sabi niya. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas. Francisco May, isang lalaking nagbubuhat ng mabigat na dumbbell kahit nasa rooftop. Si Francisco, kilala bilang gym rat ng grupo. Iniwan siya ng kanyang kasintahan dahil mas pinili nito ang isang mas mayamang lalaki. Kaya ibinuhos niya ang lahat ng sakit sa pag-ehersisyo. Kung hindi man ako pinili noon,
sabi niya habang nagbubuhat. Pipiliin kong maging mas malakas ngayon. Indang sa isang sulok ay may babaeng abala sa pagkain ng street food na dala niya, si Indang. Kilalang kilala siya sa barkada bilang babaeng malakas kumain. Ngunit hindi alam ng marami na ang pagkain ang naging paraan niya para takpan ang sakit nang iwan siya ng taong mahal niya. Kapag nasasaktan ako, sabi niya habang ngumunguya, kumakain ako, pero hindi ibig sabihin mahina ako. Totski sa tabi ng ilaw ay may lalaking tahimik na nagtatahi ng lumang jacket. Si Totski, isang simpleng mananahi na minsang iniwan ng kasintahan matapos niyang tulungan itong maabot ang pangarap. Kung nasisira ang mga bagay, sabi niya habang maingat na tinatahi ang tela, pwede rin itong ayusin. Nakatayo si Gagamvon sa harap nilang lahat. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kasama, mga taong may sugat sa puso, mga taong minsang nabigo sa pag-ibig. Ngunit sa halip na tuluyang masira, pinili nilang lumaban. Hindi tayo perpekto, sabi ni Gagamvon, pero ang sakit na pinagdaanan natin ang magiging lakas natin. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa madilim na bodega, nakangisi si Dagamver kasama ang kanyang grupo delikado. 2 grupo, 2 magkaibang layunin, isang laban, at ang laban ng siglo ay papalapit na. Firstborn, you're my first love and my first kiss from up above. And I don't care if you don't give love back, cause in my heart is where your ass is at. I love your eyes, your nose and your tender lips. Wanna kiss your neck, your shoulder to your fingertips. I go crazy when you shake those sexy hips. Baby girl, you're the one I can't resist. You know I loved you from the very start. I don't care if you break my heart. I'm the man and I'm here for you. Believe me, cause my love is true. いつも心へ欲しいつか誰かとまた恋に落ちてもいつも心でやろういつもあなただけの場所がある You wanna get down with K-N-I-N-E. Make sure that's pure L-O-V-E. And never talk about the I-C-E, cause I only got my H-E-A-R-T for Y-O-U. I can't pay the bills for dinner, I'll just give her my I-O-U for sure. I'm not after F-U-C-K, got no B-A-D intentions to wanna play, girl. Maybe we might spot a UFO. Wait, that's not part of the rhyme, just felt like saying so. You gotta know that I love you from the start till F-O-R-E-V-E-R. What? いつも心へ欲しいつか誰かとまた恋に落ちてもいつも心でやろういつもあなただけの場所があるから Baby girl, be my first lady. Be the mom of my first baby. What? You didn't like me when you first saw me. I'll be gentle, I'll do it slowly. Girl, I think it's better if you was with me. I got dough, cause I just want this spelling D for you. I got all the T-I-M-E. Ask mommy's the past, but I'm not so sure. Just doing my own thing. Shit's more expensive than your fancy gold ring. I don't mean this cause I got to go there. Mommies don't care. All for them ladies, even chicks with nose rings. いつも心